Isang tunog ng pag-ihip ng hangin ang umalangaw-ngaw. Sa pagitan nina Song Yu at Song Chen ay nakatayo si Zuo Fan. Ang kayumangging balabal niya ay tinatangay ng hangin habang nakayuko ang ulo. Sumigaw ang isang tinig mula sa kalangitan at sabi ng tinig ay layer. Sa kalangitan ay may aninong lumilipad bumubulusok pababa sa kinaroroonan nila Zuo Fan. Ang liwanag ng araw ay sumisikat mula sa likod nito. Si Song Chen at Song Yu ay nakatingala sa langit. Ang mga mata nila ay puno ng gulat. Si Zuo Fan ay nakatalikod sa kanila habang nakatingin din sa itaas. Paglapag nito sa lupa agad itong tumakbo papunta kay Chi Tianlei. Tinanong nito kung ano ang nangyari kay Layer. Tinanong din niya kung ano ang nangyayari. Si Chi Tianlei ay nakaupo sa lupa. Ang puting damit niya ay may dilaw na linya at ang mukha ay puno ng takot. Sa harap niya ay isang matandang lalaki na may gininto ang buhok na tumatakbo papunta sa kanya. Si Chi Tianlei ay nakatingin sa matandang lalaki. Ang mga mata niya ay nanlalaki at ang bibig ay nakaawang. Ang pawis ay tumutulo sa mukha niya. Tinanong ng matandang lalaki kung sino ang gumawa nito. Ang matandang lalaki ay galit na galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik at ang mga ngipin ay nakangalit. Hinawakan niya ang kwelyo ni Chi Tianlei. Humingi ng tawad si Song Chen. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa dibdib at ang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Sa likod niya ay si Song Yu na nakatayo. Sinabi ni Song Chen na pasensya na uncle at lahat ay kasalanan niya. Idinagdag ni Song Chen na huwag sisihin ang iba. Ang matandang lalaki na si Chi Ganglai ay nanlilisik ang mga mata. Ang mga kilay niya ay nakakunot at ang dilaw na mga mata ay matalim. Tinanong ni Chi Ganglai kung sino ang iba. Si Zuo Fan ay nakatayo sa pagitan nina Song Yu at Song Chen. Ang ulo niya ay nakayuko at ang kayumangging balabal ay nakatikip sa katawan. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Si Chi Ganglai ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang bibig ay nakabuka. Ang mga guhit ng enerhiya ay sumasabog sa paligid niya pagkatapos niyang makita si Zuo Fan. Tumawa ng malakas si Chi Ganglai. Sinabi ni Chi Ganglai na kaya pala si Chenner iyon. Tinanong ni Chi Ganglai kung bakit ang batang ito ay nasa tarangkahan ng lungsod ng maaga sa umaga. Si Chi Ganglai ay nakahawak kay Chi Tianlei. Ang isang kamay niya ay nakapatong sa balikat ni Chi Tianlei habang tumatawa. Sa harap nila ay si Song Chen na nakatingin sa kanila. Sinabi ni Chi Ganglai na tiyak na may mahalagang bisita. Idinagdag ni Chi Ganglai na lahat ay hindi pagkakaunawaan. Si Song Yu at Song Chen ay nakatayo. Sa harap nila ay si Chi Ganglai na nakahawak kay Chi Tianlei. Si Zuo Fan ay nakatalikod sa kanila. Sinabi ni Chi Ganglai na halika at umuwi na kasama ni uncle. Idinagdag ni Chi Ganglai na hindi madali para kay Song Chen na pumunta sa Lanling City. Sinabi ni Chi Ganglai na gagawin ni uncle ang lahat para tulungan si Song Chen. Si Zuo Fan ay lumingon kay Song Chen. Ang mga mata niya ay malamig. Sinabi ni Zuo Fan na sino ang nagsabi na hinahamak ng Chi family sina Song Yu at Song Chen. Idinagdag ni Zuo Fan na nagsinungaling ang dalawang magkapatid sa kanya. Si Song Chen ay namumula at pawisan. Si Song Yu ay nakatayo sa likod niya. Sinabi ni Song Yu na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag ni Song Yu na siya ang pinuno ng Chi family at si Chi Ganglai ay hindi kailanman tumingin ng mabuti sa kanila. Si Zuo Fan ay nakatingin sa tarangkahan ng Lanling City. Ang pulang karatula na may nakasulat na Lanling City ay nasa itaas ng tarangkahan. Sinabi ni Song Yu na pero ano ang nangyari ngayon? Idinagdag ni Song Yu na para bang ibang tao si Chi Ganglai. Sinabi ni Song Yu na si Chi Tianlei ay ang nag-iisang anak ni Chi Ganglai. Idinagdag ni Song Yu na tinitingnan ni Chi Ganglai si Chi Tianlei bilang mas mahalaga kaysa sa anuman. Si Song Yu ay nakatingin kay Zuo Fan. Si Zuo Fan ay nasa likod niya at si Song Chen ay nasa harap. Sinabi ni Song Yu na may nangyari kay Chi Ganglai ngayon. Idinagdag ni Song Yu na hindi siya makapaniwala na hindi man lang iniimbestigahan ni Chi Ganglai ang nangyari kay Chi Tianlei. Sinabi ni Song Yu na tiyak na may mali dito. Si Zuo Fan ay nakangiti. Ang mga pulang mata niya ay kumikinang at ang labi ay may bahagyang ngiti. Sinabi ni Zuo Fan na oo at tiyak na may kainahinala dito.
Si Song Chen ay nakatayo sa harap ng tarangkahan ng Lanling City. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Tinanong ni Song Chen kung ano kaya iyon. Idinagdag ni Song Chen na baka nasa magandang mood lang si Chi Ganglai ngayon kaya huwag maghinala ng kung ano. Sinabi ni Song Chen na salamat at hindi nagalit si Chi Ganglai. Idinagdag ni Song Chen na kung nagalit si Chi Ganglai ay hindi sila makakaalis ng buhay. Tinanong ni Song Chen kung galing ba kay Zuo Fan iyon. Si Zuo Fan ay nakatayo. Ang kayumangging balabal niya ay nagkotikip sa katawan at ang ulo ay nakayuko. Sinabi ni Song Chen na alam niyang malakas si Zuo Fan. Idinagdag ni Song Chen na pero kahit gaano kalakas si Zuo Fan ay nasa bone forging realm pa rin ito. Tinanong ni Song Chen kung paano magiging katapat ni Zuo Fan ang isang malakas na Chanchuan realm. Si Zuo Fan, Song Yu, at Song Chen ay naglalakad papunta sa tarangkahan ng Lanling City. Sinabi ni Song Chen na kung magagalit ni Zuo Fan ang Chi family ay kahit siya at si Xiao Yu ay hindi mapoprotektahan si Zuo Fan. Idinagdag ni Song Chen na kahit ano pa ay sundan nila ang Chi family. Ang courtyard ng Chi family ay malawak. Ang mga pulang parol ay nakasabit sa mga gusali at ang langit ay asul na may mga ulap. Ang nakasulat ay Chi family courtyard. Lumipas ang 3 oras. Ang courtyard ng Chi family ay tahimik. Ang isang puno ay nasa gitna at ang mga pulang gusali ay nakapalibot dito. Naisip ni Zuo Fan na habang ang dalawang magkapatid ay nakikipag-usap sa Chi family. Si Zuo Fan ay nakaupo sa isang silid. Ang mga paa niya ay nakapatong at ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Ang apoy ay nagliliyab sa paligid niya. Naisip ni Zuo Fan na makakapagsanay siya ng may kapayapaan ng isip. Isang tunog ng pagkatok ang umalangaw-ngaw. Si Zuo Fan ay lumingon. Ang mga mata niya ay malamig. Tumayo si Zuo Fan. Si Song Chen ay nakatayo sa pintuan. Ang mukha niya ay may pawis at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay si Song Yu. Sinabi ni Song Chen na Zuo kuya at brother Luo. Idinagdag ni Song Chen na ang pinuno ng Chi family ay naghanda ng isang piging. Sinabi ni Song Chen na gusto ng Chi family na bigyan sila ng pagtanggap kaya sana sumama si Zuo Fan. Si Zuo Fan ay nakaupo sa sahig. Ang kayumangging balabal niya ay nakalawit at ang ulo ay nakayuko. Sa harap niya ay nakatayo sina Song Yu at Song Chen. Sumagot si Zuo Fan na iyon ay para kina Song Yu at Song Chen. Idinagdag ni Zuo Fan na hindi niya kilala ng mabuti ang Chi family para sumama. Sumigaw si Song Yu na hindi pwede. Ang mukha ni Song Yu ay puno ng gulat at takot. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang bibig ay nakabukang malaki. Sinabi ni Song Chen na huwag. Idinagdag ni Song Chen na huwag magkamali ng intindi si Zuo Fan. Sinabi ni Song Chen na ito ay ang Chi family kung tutuusin. Sinabi ni Song Yu na oo at magiging walang galang kung hindi sila pupunta sa piging na inihanda ng mga host. Tumayo si Zuo Fan. Ang kayumangging balabal niya ay gumalaw. Sinabi ni Zuo Fan na sige at umalis na. Sila. Si Zuo Fan ay naglalakad. Ang kayumangging balabal niya ay tinatangay ng hangin. Sinabi ni Zuo Fan na ang bahay ng host ay naghahanda ng piging. Idinagdag ni Zuo Fan na kahit family banquet ito ay kailangan nilang pumunta. Sina Song Yu at Song Chen ay nakatayo at tahimik. Tinanong ni Zuo Fan kung ano ang hinihintay ng dalawa. Inutusan ni Zuo Fan na mauna sila. Si Zuo Fan ay naglalakad ng mabilis. Ang kayumangging balabal niya ay sumasayad sa lupa at ang mga pulang tali sa bota ay mahigpit. Ang mukha niya ay seryoso at ang mga mata ay matalim. Ang bulwagan ng piging ay malawak. Ang mga bilog na mesa ay puno ng pagkain at ang mga upuan ay nakapalibot dito. Sa dulo ng bulwagan ay may isang mesa na may mga pinggan. Sa likod nito ay isang lalaking may gininto ang buhok na nakasuot ng puting damit. Sumigaw ang lalaking may gininto ang buhok na nandito na sila. Inutusan ng lalaki na umupo sila. Si Zuo Fan ay nakatayo. Ang mga mata niya ay nakapikit at ang labi ay may ngiti. Naisip ni Zuo Fan na ito ba ay para palibutan siya sa gitna para madaling magsagawa ng pagkubkob. Sumagot si Zuo Fan na oo at hindi na pwedeng maging mas halata pa. Si Song Chen ay nakatayo sa tabi ni Zuo Fan.
Naisip ni Zuofan na hindi mahalaga at isang grupo ng langgam lang ang mga ito. Idinagdag ni Zuofan na kahit magsama-sama sila ay ilan lang din ang mamamatay. Ang lalaking may gininto ang buhok ay nakahawak ng kopeta. Sinabi ng lalaki na little brother ay tinatawag na Luofan. Idinagdag ng lalaki na narinig niya kay Chenner at sa iba ang tungkol kay Zuofan. Sinabi ng lalaki na salamat kay Zuofan sa pag-aalaga kina Song Chen at Song Yu sa daan. Idinagdag ng lalaki na dahil kay Zuofan ay nakarating ng ligtas sina Song Chen at Song Yu. Sinabi ng lalaki na halika at mag-toast sila. Idinagdag ng lalaki na isang pagbati mula sa kanya para kay Zuofan. Si Zuofan ay nakaupo. Ang isang kopeta ay nasa kamay niya at ang mga mata ay nakapikit. Sa harap niya ay isang plato ng pulang pagkain. Sinabi ni Zuofan na ang alak ay isang lason na tumatagos sa bituka. Idinagdag ni Zuofan na matagal na siyang tumigil sa pag-inom. Pinayuhan ni Zuofan si Master Chi na uminom ng kaunti rin. Idinagdag ni Zuofan na baka malito sila. Ang mga mata ni Zuofan ay kumikinang na pula. Ang background sa likod niya ay madilim na pula. Sinabi ni Zuofan na gumagawa ng masasamang desisyon. Idinagdag ni Zuofan na nakikisalamuha sa maling tao. Sinabi ni Zuofan na magdadala ng pagkawasak sa pamilya. Ang mga elder ng Chi family ay nakatayo. Ang isa ay kalbo at ang isa ay may mahabang buhok. Sa likod nila ay si Chi Ganglai na nakatingin. Tinanong ni Chi Ganglai kung ano ang ibig sabihin ni Zuofan. Si Zuofan ay nakaupo sa hapag. Ang kayumangging balabal niya ay nakalawit. Sa harap niya ay isang puting plato at isang basong may likido. Ibinubuhos ni Zuofan ang likido sa mesa. Sinabi ni Zuofan na hindi na kailangang magpanggap pa ni Chi Ganglai. Idinagdag ni Zuofan na dapat alam na ni Chi Ganglai kung sino siya matagal na. Sinabi ni Zuofan na kung hindi ay hindi maghahanda si Chi Ganglai ng ganito kalaking palabas na naghihintay na pumasok si Zuofan sa bitag. Ang likido ay tumulo sa mesa at may pulang marka na lumitaw. Ang usok ay umuusok mula sa mesa. Sinabi ni Zuofan na isang 4th grade spirit beast. Idinagdag ni Zuofan na isang 100 salivation pill na gawa sa lason ng red training poison python. Tinanong ni Zuofan kung tama ba siya. Idinagdag ni Zuofan na pero naglalaro si Chi Ganglai sa apoy. Tinanong ni Zuofan kung nangangahas ba si Chi Ganglai na lumabis pa. Si Chi Ganglai ay nakayuko. Ang mga mata niya ay nakatago. Sinabi ni Chi Ganglai na Zuofan ay nang-ahas na sakta ng Ghost Valley. Idinagdag ni Chi Ganglai na ngayon na naglabas na ng death warrant si Lord Yugu para kay Zuofan. Sinabi ni Chi Ganglai na ang buong imperyo ay hinahabol si Zuofan. Idinagdag ni Chi Ganglai na kaysa hayaan ang iba na makuha ang gantimpala. Sinabi ni Chi Ganglai na bakit hindi niya kunin ang ulo ni Zuofan at dalhin sa Ghost Valley para makuha ang gantimpala. Sumigaw si Chi Ganglai na lahat ng elder ay maghanda. Isang tunog ng pagsugod ang umalangaw-ngaw. Ang mga elder ng Chi family ay lumilipad sa ere. Ang mga kamay nila ay nakahanda at ang mga enerhiya ay kumikinang. Sumigaw si Chi Ganglai na sugod. Isang malakas na pagsabog ang yumunig sa buong bulwagan. Ang dilaw na enerhiya ay sumabog mula kay Zuofan. Isang tunog ng malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang bulwagan ay napuno ng usok at mga tipak ng bato. Si Chi Ganglai at isang elder ay nasa gitna ng usok. Tumingin si Chi Ganglai sa paligid. Ang mga mata niya ay puno ng pawis. Isang tunog ng paggalaw ang umalangaw-ngaw. Tinanong ni Chi Ganglai kung nasaan si Zuofan. Tumawa ng malakas si Zuofan. Si Chi Ganglai at ang elder ay lumingon. Ang mga mata nila ay nanlaki sa gulat. Tumawa si Zuofan at sinabi na hihihi. Idinagdag ni Zuofan na nandito siya. Si Zuofan ay lumitaw sa likod ng isang elder. Ang mga mata niya ay pulang-pula at ang buong katawan ay napapalibutan ng itim at pulang enerhiya. Ang kamay niya ay nakapatong sa ulo ng elder habang ang pulang enerhiya ay pumapasok dito. Ang elder ay sumisigaw sa sakit. Ang mga mata ay nanlaki at ang laway ay tumutulo. Ang pulang enerhiya ay pumapasok sa bibig at ilong niya. Si Zuofan ay nakangiti. Ang mga pulang mata niya ay kumikinang at ang mga ngipin ay nakalabas.
Ang background sa likod niya ay madilim na pula. Sinabi ni Zuo Fan na una. Isang tunog ng pagtama ang umalangaw-ngaw. Ang elder ay tumilapon sa ere. Ang katawan niya ay dumulas sa sahig habang ang dugo ay tumalsik. Ang isang lalaking may gininto ang buhok at puting damit ay nakatayo. Ang mga mata niya ay matalim at ang mukha ay puno ng galit. Sa likod niya ay may dalawang lalaki na nakatingin. Sinabi ng lalaking may gininto ang buhok na mukhang totoo ang mga sabi-sabi. Idinagdag niya na si Zuo Fan ay talagang isang halimaw. Sinabi niya na hindi nakakapagtaka na pati ang 7th Elder ng Ghost Valley ay namatay sa kamay ni Zuo Fan. Si Zuo Fan ay nakayuko. Ang kayumangging balabal niya ay nagkatikip sa katawan at ang mga pulang guhit sa braso ay kumikinang. Ang mukha niya ay kalmado at ang mga mata ay nakapikit. Sinabi ni Zuo Fan na dahil alam nila kung gaano siya kalakas ay nangangahas pa rin silang umatake. Idinagdag ni Zuo Fan na kahit ang Ghost Valley ay hindi siya mapapatay kaya paano sila. Ang lalaking may gininto ang buhok ay sumanghal. Ang mata niya ay matalim at ang kilay ay nakakunot. Sinabi ng lalaki na mas mahalaga ang kayamanan, mas delikado ang bagay. Isang tunog ng pagsabog ang umalangaw-ngaw. Isang malaking tigre na gawa sa enerhiya ang lumitaw sa ere. Ang bibig nito ay nakabukang malaki at ang mga kuko ay matatalim. Sumugod ang lalaking may gininto ang buhok. Ang kamao niya ay nakahanda at ang mga mata ay puno ng galit. Sa likod niya ay ang imahe ng tigre na umuungal. Sumigaw ang lalaki na Tiger Whistling Fist. Idinagdag na ito ay spiritual grade intermediate martial skill. Ngumiti si Zuo Fan. Ang mga mata niya ay nakatingin sa ibaba at ang labi ay may bahagyang ngiti. Sinabi ni Zuo Fan na hindi alam ng lalaki ang ginagawa nito. Isang malakas na banggaan ang nangyari. Ang asul at puting enerhiya ay sumabog. Ang kamao ng lalaking may gininto ang buhok ay tumama kay Zuo Fan. Isang tunog ng malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang lalaking may gininto ang buhok ay tumilapon pabaliktad. Ang katawan niya ay napuno ng dugo at ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kamay niya ay nakataas habang tumatalsak ang dugo mula sa braso. Sumigaw ang lalaki sa gulat. Isang tunog ng malakas na pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Ang lalaking may gininto ang buhok ay bumagsak sa isang bato. Ang mga bato ay nadurog at ang usok ay umikot. Ang katawan niya ay nakadikit sa bato at ang dugo ay umaagos mula sa bibig. Dalawang lalaki ang nakatayo. Ang isa ay may itim na buhok at ang isa ay may puting buhok at balbas. Pareho silang nakatingin sa lalaking nakasandal sa bato. Tinanong ng lalaking may itim na buhok kung sino si Zuo Fan. Idinagdag niya na ang katawan ni Zuo Fan ay napakalakas at hindi siya tao. Si Zuo Fan ay naglalakad. Ang kayumangging balabal niya ay tinatangay ng hangin at ang mga pulang guhit sa braso at binti ay kumikinang. Si Zuo Fan ay nakatayo. Ang kayumangging balabal niya ay tinatangay ng hangin. Ang itim na damit na may pulang tali ay mahigpit sa katawan. Sinabi ni Zuo Fan na tao man siya o hindi ay wala itong pakialam. Isang tunog ng paggalaw ang umalangaw-ngaw sa lupa. Tatlong lalaking nakasuot ng kulay abong damit at dilaw na linang ang tumilapon sa ere. Ang dugo ay tumalsik mula sa mga katawan nila. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat. Si Zuo Fan ay mabilis na gumalaw. Ang kayumangging balabal niya ay sumasayad sa lupa habang papunta sa isang lalaking may dilaw na buhok. Isang malakas na tunog ng pagsuntok ang umalangaw-ngaw. Ang kamao ni Zuo Fan ay tumama sa mukha ng lalaking may dilaw na buhok. Ang mga bato ay tumilapon sa paligid. Ang mukha ng lalaki ay naiupi at ang mga mata ay nanlaki. Si Zuo Fan ay nakatayo. Ang kamay niya ay nakadiin sa leeg ng lalaking may dilaw na buhok na si Chi Ganglai. Ang katawan ni Chi Ganglai ay nakadikit sa malaking bato. Ang pawis ay tumutulo sa mukha niya at ang mga mata ay puno ng takot. Sinabi ni Chi Ganglai na Zuo Fan dati ay wala siya sa tamang pag-iisip at nagkasala siya kay Zuo Fan. Nakiusap si Chi Ganglai na para sa kapakanan ni Chener at Xiao Yu ay pakawalan sila. Idinagdag ni Chi Ganglai na hindi na sila magiging kaaway muli ni Zuo Fan. Ang gilid ng mukha ni Zuo Fan ay nakangiti. Ang mga mata niya ay matalim. Sinabi ni Zuo Fan na Master Chi binalaan na kita sa simula pa lang na huwag gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon.
Idinagdag ni Zuofan na ngayong ginawa mo na ay dapat mong tanggapin ang kahihinatnan nito. Sa loob ng isang silid ay nakatayo si Zuofan na nakasuot ng asul na damit. Sa likod niya ay si Song Chen na nakasuot ng kulay rosas na damit. Sinabi ni Zuofan na tungkol naman sa magkapatid na ito. Tinanong ni Zuofan na kung pinagtaksilan siya ng mga ito ay ano ang punto ng pagbibigay ng awa. Sinabi ni Zuofan na Chigan Lai minamaliit mo siya. Tinanong ni Zuofan na o masyado ba itong mabigat para sa kanila. Si Song Yu na nakasuot ng asul ay takot na takot. Ang pawis ay tumutulo sa mukha niya. Sa tabi niya ay si Song Chen na namumutla at nanginginig. Sinabi ni Song Yu na Lu hindi brother Zuo. Idinagdag ni Song Yu na napilitan lang din silang gawin ito. Sumigaw si Zuofan na manahimik kayo. Sa loob ng silid ay nakatayo si Zuofan na nakasuot ng kayumangging balabal. Sa harap niya ay si Chigang Lai na nakadikit sa pader. Sa gilid ay sina Song Yu at Song Chen na nakatingin. Sinabi ni Zuofan na ngayong tapos na ay wala nang kailangan ipaliwanag. Ang mga mata ni Zuofan ay kumikinang ng pula. Si Chigang Lai na may dilaw na buhok ay sumisigaw. Ang mukha niya ay puno ng pawis at galit. Ang laway ay tumutulo sa bibig niya. Sinabi ni Chigang Lai na huwag manggahas si Zuofan na patayin silang lahat. Idinagdag ni Chigang Lai na kung magsama-sama ang Chi family ay lalaban sila hanggang kamatayan. Sinabi ni Chigang Lai na hindi makakalusot si Zuofan. Si Zuofan ay nakangiti. Ang mga mata niya ay kulay lila at ang background ay kulay rosas. Sinabi ni Zuofan na mabuti at inaabangan niya ito. Tinanong ni Zuofan kung paano mamamatay si Chigang Lai kasama siya. Si Chigang Lai ay sumisigaw habang nakatingala. Ang mga linya ng enerhiya ay bumabagsak sa paligid niya. Ang pawis at laway ay tumutulo sa mukha niya. Sumigaw si Chigang Lai na lahat ng elder ay magsama-sama at huwag mag-alala sa kanya. Ang mga elder ng Chi family ay sumugod. Si Chigang Lai na nakasuot ng puti ay nasa gitna. Si Zuofan na nakasuot ng kayumangging balabal ay nasa harap. Ang pader sa likod ay wasak. Sumigaw ang mga elder na patayin si Zuofan. Si Zuofan ay nakatayo. Ang katawan niya ay napapalibutan ng lilang liwanag. Isang lilang enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Zuofan. Isang bilog na guhit ang lumitaw sa ere. Ang lupa ay nabiyak at ang mga elder ay tumilapon. Ang kidlat ay kumikislap sa paligid. Si Zuofan ay nakatayo sa gitna ng usok. Ang malalaking lilang pakpak ay nakabuka sa likod niya. Ang kayumangging balabal ay tinatangay ng hangin. Ang mga mata niya ay matalim. Sa sahig ay nakahandusay ang kamay ng isang elder. Ang dugo ay nasa sahig. Sinabi ni Zuofan na hindi man lang makatagal ng isang atake. Isang mabilis na galaw ang nangyari. Si Zuofan na may lilang pakpak ay dumaan. Si Chigang Lai na duguan ng kamay ay sumisigaw. Sumigaw si Chigang Lai na nalinlang kayo iyan ang tunay. Ang mukha ni Zuofan ay nakangiti habang mabilis na gumagalaw. Isang babaeng nakasuot ng kayumangging balabal ang tumulak kay Zuofan. Sumigaw ang babae na mag-ingat. Ang isang babae na nakasuot ng puti ay nasaksak sa dibdib. Ang dugo ay tumalsik at ang mukha niya ay puno ng sakit. Ang mga mata ay nakapikit. Si Zuofan ay galit na nakatingin. Sinabi ni Zuofan na tanggang babae hindi kailangan iyon. Si Song Yu na nakasuot ng asul ay tumatakbo. Sumigaw si Song Yu na ate. Si Song Chen ay nakahandusay at duguan. Si Zuofan ay nakayuko sa tabi niya. Si Song Yu ay nasa tabi nila. Sinabi ni Song Chen na pasensya na at hindi nila talaga sinasadya. Idinagdag ni Song Chen na masyado lang silang mahina para gumawa ng kahit ano. Si Chigang Lai na duguan ay sumusugod. Sumigaw si Chigang Lai na damputang babae paano mo nasirang ang plano ko papatayin kita. Isang lilang pakpak ang hamampas. Isang tunog ng paghiwa ang umalangaw-ngaw. Si Chigang Lai ay natama ng lilang pakpak ni Zuofan. Ang katawan niya ay tumilapon. Si Zuofan ay nakayuko habang buhat si Song Chen. Ang malalaking lilang pakpak ay nakabuka sa likod niya. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Tinanong ni Zuofan kung tinatrato ba siya ni Chigang Lai na parang hangin. Si Zuofan ay nakayuko habang buhat si Song Chen. Ang malalaking lilang pakpak ay nakabuka sa likod niya. Ang isang tunog ng paghiwa ay umalangaw-ngaw. Sa loob ng isang malaking silid ay maraming bangkay na nakahandusay. Ang dugo ay kumalat sa sahig.
Si Zuofan na may lilang pakpak ay nakatayo sa gitna at nakatalikod. Sinabi ni Zuofan na wala nang natitirang buhay na kaluluwa. Lumapit si Zuofan kay Song Chen. Si Song Yu na nakasuot ng asul ay nasa likod at nakatingin. Sinabi ni Zuofan na tingnan niya ang sugat ni Song Chen. Si Zuofan ay may hawak na maliit na berdeng kristal. Ang mga mata niya ay seryoso. Sinabi ni Zuofan na may lason. Dito, si Song Yu ay sumigaw. Sinabi ni Song Yu na ito dapat ang lihim na lason ng Chi family. Si Song Yu ay tumakbo palabas. Sumigaw si Song Yu na kukuha siya ng panlunas sa botika at magtiis si Song Chen. Sumigaw si Zuofan na maghintay. Sinabi ni Zuofan na ang tanggang iyon ng lason na ito ay kayang pilitin palabas gamit ang Yuan power. Idinagdag ni Zuofan na hindi na kailangang pumunta sa botika. Si Song Chen ay nakatingin kay Zuofan. Sinabi ni Song Chen na ang kapatid niya ay padalos-dalos hindi tulad ni Zuofan. Inutusan ni Zuofan na umupo si Song Chen. Sinabi ni Zuofan na tutulungan niya si Song Chen na pilitin palabas ang lason. Sumagot si Song Chen ng salamat. Si Zuofan ay nakaupo sa likod ni Song Chen. Ang kamay niya ay nakapatong sa likod nito. Ang pulang enerhiya ay umiikot sa paligid nila. Naisip ni Zuofan kung ano ang nangyayari. Naisip ni Zuofan na hindi niya mahanap ang pinagmulan ng lason. Naisip ni Zuofan na hindi nalason si Song Chen. Ang kamay ni Zuofan ay nakadiin sa balikat ni Song Chen. Ang pulang enerhiya ay pumapasok sa katawan nito. Naisip ni Zuofan na hindi. Naisip ni Zuofan na naniniwala siya na ito ay lason na kayang umiwas sa pagtuklas ng Yuan Force. Sinabi ni Zuofan na ang paggawa ng lason ng Chi family ay hindi biro. Tumingin si Zuofan kay Song Chen. Ang mukha niya ay seryoso. Sinabi ni Zuofan na mukhang hindi kaya ng Yuan power niya na pilitin palabas ang lason. Idinagdag ni Zuofan na kailangan niyang gamitin ang pinakatangang paraan. Ang mukha ni Song Chen ay namula. Ang mga mata niya ay may luha at pag-aalala. Tinanong ni Song Chen na pinakatangang paraan ba at ayaw ba ni Zuofan. Pumikit si Zuofan. Ang pawis ay tumulo sa noo niya. Sinabi ni Zuofan na mabuti at tutulungan niya si Song Chen na sipsipin palabas ang lason. Si Song Chen ay nakayuko. Ang mukha niya ay namumula. Sinabi ni Song Chen na naiintindihan niya. Idinagdag ni Song Chen na salamat. Si Song Chen ay nakaharap kay Zuofan. Ang balikat niya ay nakalantad at may pulang hiwa na may dugo. Yumuko si Zuofan at inilapit ang bibig sa balikat ni Song Chen. Pumikit si Song Chen. Ang mukha niya ay pulang-pula at ang bibig ay nakabuka. Ang pawis ay tumutulo sa leeg niya. Sa loob ng silid ay nakaluhod si Song Chen sa kama. Ang puting damit niya ay nakababa at ang likod ay nakalantad. Si Zuofan ay nakaluhod sa harap niya. Isang matandang lalaki na may puting buhok at bigot ang sumilip sa pintuan. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang bibig ay nakabukas sa gulat. Sa labas ng isang malaking gusali, ang pulang parol ay nakasabit. Ang langit ay asul at ang mga ulap ay puti. Sa loob ng isang bakuran, maraming katawan ang nakahandusay. Ang dugo ay kumalat sa sahig. Ang mga damit ng mga bangkay ay magkakaiba. Isang patak ng dugo ang tumulo sa sahig. Si Zuofan ay nakatayo. Ang kayumangging balabal niya ay suot at ang pulang tali sa braso ay nakatali. Pinunasan niya ang bibig gamit ang kamay. Sinabi ni Zuofan na ngayong nasipsip na ang karamihan ng lason ay dapat ayos na. Si Song Chen ay nakatayo sa harap ni Zuofan. Ang puting damit niya ay maayos na at ang buhok ay nakatali. Nakayuko siya. Sinabi ni Song Chen na salamat Mr. Zuo. Si Zuofan ay nakatalikod kay Song Chen. Ang kayumangging balabal niya ay nakalaylay. Naisip ni Zuofan na kakaiba. Idinagdag ni Zuofan na kadalasan ang lasong dugo ay may pait sa bibig. Inutusan ni Zuofan si Song Chen na hanapin ang kapatid niya at umalis na dito. Naisip ni Zuofan kung bakit ang lasong dugo ni Song Chen ay walang pinagkaiba sa normal na dugo maliban sa kulay nito. Sinabi ni Zuofan na talagang hinala ito. Nanlaki ang mga mata ni Zuofan. Naisip ni Zuofan na ano ito. Idinagdag ni Zuofan na biglang hindi niya makontrol ang katawan niya. Tinanong ni Zuofan kung nalasan ba siya. Si Song Chen ay nakatayo sa malayo.
Ang kamay niya ay nakataas at kumakaway. Si Zuofan ay nakayuko at nanghihina. Naisip ni Song Chen na baka ito na. Isang malaking gininto ang kampana ang lumitaw sa ere. Ang liwanag nito ay tumatagos pababa. Si Zuofan ay nakatingala. Ang mga mata niya ay nanlaki habang ang gininto ang liwanag ay tumatama sa kanya. Ang gininto ang kampana ay bumaba at kinulong si Zuofan. Ang mga simbolo ay nakaukit sa paligid nito. Si Zuofan ay nakaluhod sa loob ng gininto ang kampana. Ang kamay niya ay nakataas at nakatingin sa kampana. Naisip ni Zuofan na 4th grade defensive spirit weapon ito. Sa labas ng kampana, isang matandang lalaki na may puting damit at puting buhok ang tumatawa. Sa likod niya ay 4 na lalaki na nakasuot ng puti at asol. Sinabi ng matandang lalaki na mas magaling lang siya ng kaunti. Idinagdag ng matandang lalaki na ito ang 4th grade spirit weapon ng Chi family na purple golden glazed goblet. Sinabi ng matandang lalaki na pangdepensa at panghuli ito. Idinagdag ng matandang lalaki na narinig niyang bob arrow si Zuofan. Si Zuofan ay nakatingin ng masama. Ang mga mata niya ay matatalim. Naisip ni Zuofan na Chanshuan ng Chi family. Si Song Chen ay nakatayo sa tabi ng matandang lalaki. Nakayuko siya at ang mga kamay ay nakadikit sa harapan. Sinabi ng matandang lalaki na magaling ang dalawang magkapatid na Song. Sumagot si Song Chen na salamat sa mga elder sa papuri. Ang mga mata ni Zuofan ay naging pulang-pula. Ang paligid niya ay madilim na pula. Tinanong ng matandang lalaki kung nagtataka ba si Zuofan kung paano siya nalason. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ang short blade na tumama kay Song Chen kanina ay walang lason. Idinagdag ng matandang lalaki na koteng lang iyon ng gamot na nagpapakulay sa dugo. Sinabi ng matandang lalaki na ang totoong lason ay nasa balikat ni Song Chen. Idinagdag ng matandang lalaki na sinipsip ito ni Zuofan. Ang matandang lalaki at ang 4 na lalaki ay tumatawa. Si Song Chen ay nakatayo sa tabi nila. Isang lalaking may dilaw na buhok at puting damit ang sumigaw. Ang mukha niya ay puno ng galit. Sinabi ng lalaki na si Zuofan ang pumatay sa ama niya. Idinagdag ng lalaki na paghihigantihan niya si Zuofan para sa pagkamatay ng ama niya. Si Zuofan ay nakatalikod. Ang gininto ang kampana ay nakakulong sa kanya. Sinabi ni Zuofan na nakilala na niya ang hindi mabilang na masasamang tao sa mundong ito pero wala pang kasing sama ng mga ito. Ang matandang lalaki na may puting buhok at ang 4 na kasama niya ay nakatayo sa harap ng gininto ang kampana. Sinabi ni Zuofan na itama siya kung mali siya pero si Chi Ganglai ay ginamit lang bilang pain para mahuli siya. Idinagdag ni Zuofan na lahat sila ang naghatid kay Chi Ganglai sa kamatayan kaya huwag isisi sa kanya ang pagkamatay nito. Ang lalaking may dilaw na buhok ay galit na nakatingin. Sa tabi niya ay ang matandang lalaki na may puting bigot. Sumigaw ang lalaking may dilaw na buhok na ikaw. Sumagot ang matandang lalaki na ano naman. Ang matandang lalaki na may puting buhok at bigot ay galit na galit. Sinabi ng matandang lalaki na wala siyang pakialam kahit isakripisyo pa niya ang anak at apo niya basta may handog lang niya ang ulo ni Zuofan sa Spectral Valley ay aalagaan ang pamilya niya. Idinagdag ng matandang lalaki na magiging pamilya sila na mas mataas sa lahat. Sinabi ng matandang lalaki na magkakaroon sila ng maraming elder hanggat gusto nila at magiging mas maluwalhati pa. Sumigaw ang matandang lalaki habang nakataas ang mga kamay na ang maliit na sakripisyo ngayon ay malayo ang mararating. Si Zuofan ay nakaupo sa loob ng gininto ang kampana. Sinabi ni Zuofan na pinupuri niya ang pagiging malupit ng matanda pero ang ambisyon nito ay napakaliit. Tinanong ni Zuofan kung ginagawa ba ng matanda ang lahat ng ito para lang maging aso ng Spectral Valley. Idinagdag ni Zuofan na nakakaawa ito. Sinabi ni Zuofan na kung siya ang magsasakripisyo ng ganito karami ay gusto niya man lang na pamunuan ang mundo. Ang mga mata ni Zuofan ay naging pulang-pula at nakangiti. Sumigaw ang matandang lalaki na kalokohan. Tinanong ng matandang lalaki kung iniisip ba ni Zuofan na kahit sino ay kayang pamunuan ang mundo. Idinagdag ng matandang lalaki na hey sa labas ng lugar na ito ay wala si Zuofan. Sinabi ng matandang lalaki na ang ambisyon ni Zuofan ay napakalaki para sa isang batang lalaki. Idinagdag ng matandang lalaki na kung hindi lang sobrang mahalaga ng ulo ni Zuofan ay magdadalawang isip siyang patayin ito. Si Zuofan ay nakatayo sa loob ng gininto ang kampana.
Tinanong ni Zuofan kung papatayin siya ng matanda. Tinakpan ni Zuofan ang kalahati ng mukha niya. Isang asul na apoy ang lumitaw sa noo ni Zuofan. Sinabi ni Zuofan na sasabihin niya sa matanda ang sinabi niya kay Gikyu nung pinatay niya ito. Idinagdag ni Zuofan na kapag kaharap ang ganap na kapangyarihan. Tumayo si Zuofan. Ang gininto ang kampana ay nayanig. Sinabi ni Zuofan na lahat ng pagpaplano at panlilinlang ay walang silbi. Ang asul na apoy ay lumiyab sa buong katawan ni Zuofan. Ang kayumangging balabal ay tinatangay ng hangin. Nagulat ang matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki na paano nangyari ito at iyon ang legacy poison ng Chi family na God Devourer. Idinagdag ng matandang lalaki na kahit Heaven Tier Master ay hindi kayang pigilan ito. Tinanong ng lalaking may dilaw na buhok kung ano ang nasa noo ni Zuofan. Tinanong ni Song Chen na napigilan ba nito ang lason. Kinabahan ang matandang lalaki at pinagpawisan. Sinabi ng matandang lalaki na huwag mag-alala dahil hawak pa rin siya ng spirit weapon. Sinabi ng matandang lalaki na nakulong. Ang gininto ang kampana ay nabasag. Ang mga piraso nito ay tumilapon sa ere. Ang matandang lalaki at ang lalaking may dilaw na buhok ay gulat na nakatingin. Ang dugo ay sumirit. Sumigaw ang lalaking may dilaw na buhok na lolo. Ang ulo ng matandang lalaki ay bumagsak sa sahig at ang dugo ay tumalsik. Sumigaw ang lalaking may dilaw na buhok na halimaw ka. Si Zuofan ay nakatalikod habang hawak ang ulo ng matandang lalaki. Ang background ay pulang-pula. Sumigaw ang isang lalaking nakasuot ng puti na umatras ang Young Master at sila na ang bahala kay Zuofan. Idinagdag ng lalaki na ang Young Master ang natitirang pag-asa ng Chi family. Ang lalaking may dilaw na buhok si Song Chen at si Song Yu ay tumatakbo. Sumigaw silang tatlo. Sa isang kwarto ay nakatayo si Zuofan na may lilang pakpak. Sa sahig ay nakahandusay ang matandang lalaki. Si Zuofan ay nakatayo na may lilang pakpak na nakabuka. Sinabi ni Zuofan na hindi niya inakalang magiging ganito siya kalakas matapos linangin ang katawan niya. Idinagdag ni Zuofan na panahon na para magsanay ng mas malakas na teknik. Lumingon si Zuofan. Sinabi ni Zuofan na tama may 3 pang insektong dapat durugan. Ngumiti si Zuofan. Sinabi ni Zuofan na walang makakatakas sa kanila. Ang lalaking may dilaw na buhok si Song Chen at si Song Yu ay tumatakbo sa ulan. Naisip ng lalaking may dilaw na buhok na hindi siya pwedeng mamatay. Ulit na naisip niya na hindi siya pwedeng mamatay. Isang pulang sinag ang tumagos sa likod ng lalaking may dilaw na buhok. Bumagsak ang lalaking may dilaw na buhok. Si Song Chen sa likod niya ay gulat na gulat. Si Zuofan ay lumilipad sa ere. Ang mga lilang pakpak ay nakabuka sa likod niya. Nakita ni na Song Chen at Song Yu si Zuofan na bumababa. Tinanong ni Zuofan kung saan nagmamadali ang mga ito. Lumuhod si Song Chen sa lupa. Sumigaw si Song Chen na napilitan lang silang gawin ito Master Zuo. Idinagdag ni Song Chen na maliit lang ang Zhou family at hindi nila kayang kalabanan ang Chi family o ang Spectral Valley. Sinabi ni Song Chen na pwedeng patayin siya pero pakiusap na iligtas si Yu. Idinagdag ni Song Chen na si Yu ang natitirang magdadala ng pangalan ng Zhou family. Sumigaw si Song Yu na ate. Naisip ni Zuofan na pareho ang pinanggalingan at pareho ang inaipang kalagayan. Idinagdag ni Zuofan na magkatulad ang dalawang pamilya. Tinanong ni Song Yu kung ang tinutukoy ba ni Zuofan ay ang Luo family. Sumagot si Zuofan na oo at halos magkapareho sila. Idinagdag ni Zuofan na kaya ayaw niyang saktan ang mga ito. Nagulat sina Song Chen at Song Yu. Sinabi ni Zuofan na sa kasamaang palad. Si Zuofan ay lumilipad sa ere na may lilang pakpak at liwanag. Dalawang dilaw na guhit ng enerhiya ang tumama kina Song Chen at Song Yu. Sinabi ni Zuofan na may isang bagay na naiiba. Idinagdag ni Zuofan na at iyon ay. Sinabi ni Zuofan na kayong dalawa ay mas tuso kaysa sa kanila. Ang mga mata ni Zuofan ay kumikinang ng dilaw. Sinabi ni Zuofan na panahon na para umalis. Sa isang daan na may mga puno, isang karwahe na hila ng kabayo ang tumatakbo. Ang araw ay sumisikat at ang mga dahon ay nalalaglag. Ang mga note ng musika ay lumulutang sa ere. Naisip ni Zuofan na ang simoy ng tagsibol ay humihihip sa pampang ng willow. Idinagdag ni Zuofan na minamaneho niya ang karwahe para hanapin ang mga pills.
Sinabi ni Zuofan na hindi niya alam ang tunay na mukha ng isang maharlika. Idinagdag ni Zuofan na pero ang mata ng aso niya ay masyadong mababa. Ang isang lalaking nakasuot ng asul na damit at sombrerong gawa sa dayami ay nakatingin sa malayo. Ang mukha niya ay seryoso. Si Zuofan ito na nag-disguise bilang Song Yu. Isang tunog ng pagsigaw ang umalangaw-ngaw. Ang lalaking nakasuot ng asul na si Zuofan bilang Song Yu ay inayos ang sombrero niya. Ang isang kamay ay nakahawak sa gilid ng karwahe at ang isang paa ay nakatapak sa lupa. Sinabi ni Zuofan na sa wakas, naisip ni Zuofan na sana ay makahanap siya ng magandang gamot dito para buhayin ang patay. Ang karwahe ay papasok sa isang malaking tarangkahan. Ang nakasulat sa itaas ay Flower Rain City. Ang araw ay sumisikat sa likod nito at ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag. Naisip ni Zuofan na hindi nasayang ang pagpapalit niya ng mukha bilang Song Yu para makarating dito. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Sinigawan ng karwahe na huminto. 5 lalaki na nakasuot ng kulay abong damit ang nakapalibot sa karwahe. Ang mga sandata nila ay nakahanda. Si Zuofan bilang Song Yu ay nakasilip. Ang kalahati ng mukha niya ay nakikita at ang mga mata ay matalim. Tinanong ni Zuofan kung Ghost Valley ba sila. Isang lalaking may balbas at nakasuot ng kulay abong damit ang ngumiti. Sa likod niya ay isang lalaking may mahabang buhok. Sinabi ng lalaking may balbas na magaling ang mata ng lalaki at kilala sila. Sinabi ng lalaking may balbas na base sa itsura ng lalaki ay dapat anak din siya ng isang marangal na pamilya. Inutusan ng lalaki na sabihin ng lalaki ang pangalan niya. Si Zuofan bilang Song Yu ay nakangiti habang nakaupo sa karwahe. Sinabi ni Zuofan na ito ang Flower Rain City. Idinagdag ni Zuofan na kahit ito ay pagtatanong ay dapat gawin ng tao mula sa Flower Rain House. Tinanong ni Zuofan kung paano nangyari ito. Sumigaw ang lalaking may balbas na tumigil na sa pagsasalita ng walang kwenta. Ang karwahe ay nasa gitna ng daan. Ang kabayo ay nakatayo. 4 na lalaking nakasuot ng kulay abong damit ang nakapalibot dito. Ang isa ay kalbo at nakaturo sa karwahe. Sinigawan ng kalbo na magmadali at sabihin ang totoo. Idinagdag ng kalbo na huwag silang sisihin kung maging bastos sila. Ang lalaking may balbas ay galit na galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik at ang bibig ay nakabuka. Sinabi ng lalaking may balbas na kung hindi lang dahil teritoryo ito ng Flower Rain House. Idinagdag ng lalaking may balbas na sa ginagawa ng lalaki ay napatay na niya ito kanina pa. Ang mata ni Zuofan ay kumikinang ng pula. Sinabi ni Zuofan na siya ay mula sa Song family ng Night Rain City at ang pangalan niya ay Song Yu. Si Zuofan ay naglabas ng isang dilaw na bagay. Sinabi ni Zuofan na sa utos ng ama niya ay pumunta siya para dumalo sa 100 Kill event sa Flower Rain House. Idinagdag ni Zuofan na ito ang family seal ni Song Yu. Ang lalaking may balbas ay kinuha ang dilaw na bagay. Ang isang kamay niya ay nasa baba habang nag-iisip. Ang mga lalaki ng Ghost Valley ay umalis na sa karwahe. Ang karwahe ay nakatayo sa daan. Sinabi ng lalaki na sige at umalis na sila. Idinagdag ng lalaki na pero kung makita nila ang lalaking ito ay ipaalam agad sa kanila. Si Zuofan ay nakatalikod habang hawak ang isang papel. Ang mga guhit ng hangin ay umiikot sa paligid niya. Inayos ni Zuofan ang sombrero. Ang mga mata niya ay nakangiti. Sinabi ni Zuofan na ano ba ang mga mata ng mga asong ito? Isang kamay ang may hawak na papel. Ang nakasulat sa papel ay Ghost Hunt Order at may larawan ni Zuofan. Sinabi ni Zuofan na nandito mismo siya sa harap nila at hindi siya kilala ng mga ito. Sa papel ay may nakasulat na reward para sa makakahuli kay Zuofan. Ang sinumang magbibigay ng impormasyon ay magiging affiliated family ng Ghost Valley. Ang makakakuha ng ulo ni Zuofan ay magiging number 1 affiliated family at magkakaroon ng posisyon na mas mataas sa isang pamilya at mas mababa sa 10,000 pamilya. Sinabi ni Zuofan na saan pa sila hahanap para mahuli siya. Ang karwahe ay pumasok sa tarangkahan ng Flower Rain City. Ang isang piraso ng papel ay nalaglag sa lupa. Sa loob ng isang guest house, isang matandang lalaki na may puting bigot at sombrero na may pulang hiyas ang nakatingin kay Zuofan. Tinawag ni Zuofan bilang Song Yu ang matanda na boss. Tinanong ni Zuofan kung may bakanting kwarto ba. Ang kamay ng matanda ay may hawak na brush at papel.
Inis na sinabi ng matanda na hamak na aso ito. Sinuntok ni Zuofan ang mesa. Ang mesa ay naiupi at ang mga linya ng enerhiya ay kumalat. Tinanong ni Zuofan kung may bakanting kwarto ba o wala. Idinagdag ni Zuofan na akala ba ng matanda ay hindi siya makakapagbigay ng spiritual stone. Ang matandang lalaki ay nakatingin kay Zuofan. Ang isang ilaw ay kumikislap sa likod niya. Sinabi ng matanda na binata ang Song family ay isang third-rate family. Tinanong ng matanda kung ano ang punto ng pagpunta dito. Itinuro ng matanda ang isang direksyon. Sinabi ng matanda na dumiretso sa direksyong iyon at may kubo 3 kilometro ang layo. Idinagdag ng matanda na doon na tumira ang lalaki at hindi na kailangan ng spiritual stones. Si Zuofan ay galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Sinabi ni Zuofan na ikaw. Isang malaking mata ang lumitaw. Sumigaw ang mata na Ha Song-yu. Sa isang hagdanan, 5 tao ang pababa. Ang nasa unahan ay isang lalaking may kulay rosas na buhok at puting damit na may pulang linang. Sa likod niya ay 4 na tao na nakasuot ng puti at berde. Sinabi ng lalaking may kulay rosas na buhok na napakatanga ni Song-yu. Idinagdag ng lalaki na hindi man lang alam ni Song-yu ang mga patakaran ng Flower Rain City at nang ahas pang pumunta sa 100 Pill event. Si Zuofan bilang Song-yu ay nakatingin sa lalaki. Naisip ni Zuofan na may nakakakilala pala kay Song-yu dito. Naisip ni Zuofan na ang anak ng babae na iyon ay dapat talagang mamatay. Naisip ni Zuofan na kasama na niya si Song-yu ng kalahating buwan pero hindi sinabi ni Song-yu na may kakilala siya dito. Naisip ni Zuofan na alam niyang hindi magiging madali ito para sa kanya. Sa loob ng guest house, ang lalaking may kulay rosas na buhok ay tumatawa. Sa likod niya ay ang 4 na kasama. Sa harap nila ay si Zuofan. Sumigaw ang lalaking may kulay rosas na buhok na hayop ka. Sinabi ng lalaki na katulad pa rin ng dati na duwag. Idinagdag ng lalaki na hindi nakapagtataka na hindi siya gusto ng kapatid niya. Si Zuofan ay nakangiti habang kinakamot ang ulo. Sinabi ni Zuofan na mabuti at tama ang sinabi ng lalaking may kulay rosas na buhok. Si Zuofan ay nakatalikod na. Ang sombrero niya ay nasa likod. Sinabi ni Zuofan na sigurado siyang ayaw siyang makita ng lalaking may kulay rosas na buhok. Idinagdag ni Zuofan na kaya aalis na siya ngayon. Sumigaw ang lalaking may kulay rosas na buhok na maghintay. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakahawak sa baba. Sa likod niya ay ang matandang may hawak na papel. Sinabi ng lalaki na kakaiba at ano ang problema ng lalaki ngayon. Tinanong ng lalaki kung ano ang nangyari sa kapatid at bakit kakaiba ang kinikilos nito. Ang mata ni Zuofan ay kumikinang. Naisip ni Zuofan na lintik at malapit na siyang mabuko. Naisip ni Zuofan na kapag nalantad ang identity niya, ay hahabulin siya ng Ghost Valley. Naisip ni Zuofan na paano siya makakasali sa 100 Pill event kung ganoon. Si Zuofan ay nakatalikod sa lalaking may kulay rosas na buhok. Ang sombrero niya ay nasa likod. Ang paligid ay pulang-pula. Naisip ni Zuofan na dapat ba niyang patayin na ito ngayon. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakahawak sa baba. Naisip ng lalaki na tama. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakaturo. Ang mukha niya ay galit. Tinanong ng lalaki kung sinisisi pa rin ba ni Song-yu si Warner dahil pinahiya siya nito sa pagtanggi na magpakasal sa kanya noon. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakangiti. Sinabi ng lalaki na hindi niya alam na napakadamot pala ng lalaki. Idinagdag ng lalaki na may sama pa rin pala ng loob ang lalaki. Si Zuofan ay lumalabas na ng pinto. Sinabi ni Zuofan na nandyan na iyon. Ang lalaking may itim na buhok at pulang damit ay nakangiti sa likod ni Zuofan. Sinabi ni Zuofan na iyon ay mahalagang clue. Si Zuofan ay galit. Ang isang kamay niya ay nasa dibdib. Sinabi ni Zuofan na mabuti at alam ng lalaking may kulay rosas na buhok yun at sinasabi pa rin. Idinagdag ni Zuofan na simula ngayon ay tapos na sila. Sinabi ni Zuofan na huwag na silang magkita kailanman. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakataas ang mga kamay. Sinabi ng lalaki na alas kasalanan ng lalaki yun. Tinanong ng lalaki kung bakit siya dapat masangkot sa ginagawa ng lalaki at ng kapatid niya. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay commandant. Ang mga dilaw na sisiw ay nasa ulo niya.
Sinabi ng lalaki na at saka huwag kalimutan na mag-brother-in-law sila. Idinagdag ng lalaki na magkasama silang humawak ng baril noon. Naisip ni Zuo Fan na kaya tunay na pagkakaibigan ito. Idinagdag ni Zuo Fan na sa ganitong paraan ay mas madali. Sinabi ni Zuo Fan na ang isang mabuting lalaki ay hindi binabanggit ang dating sarili. Idinagdag ni Zuo Fan na ang ganoong bagay ay hindi bagay sa kanya at hindi siya kasing galing ng lalaking may kulay rosas na buhok. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakatayo kasama ang apat na kasama. Sinabi ng lalaki na ano at mas magaling siya kaysa kay Song Yu. Idinagdag ng lalaki na huwag kalimutan na siya ay B at si Song Yu ay 5 lang. Ang lalaking may kulay rosas na buhok ay nakangiti. Sinabi ng lalaki na alas ang 3 araw at gabi na iyon ay talagang hindi malilimutang karanasan. Ang babaeng may kulay rosas na buhok sa likod niya ay nandidiri. Sumigaw ang babae na kadiri. Si Zuo Fan ay tumatawa habang lumalabas ng pinto. Ang babaeng may kulay rosas na buhok ay naglalakad papalayo. Ang mata ni Zuo Fan ay naging seryoso. Naisip ni Zuo Fan na mukhang nakatago ito sa ngayon. Ang babaeng may kulay rosas na buhok ay nakahalukip-kap. Sa likod niya ay si Zuo Fan at ang lalaking may kulay rosas na buhok na papalabas ng guest house. Naisip ng babae na tinitingnan ng paraan ng pananamit ng magkapatid na ito ay galing sila sa second-class family. Naisip ng babae na kung ganoon ay, ang mata ng babae ay nanlilisik. Naisip ng babae na magsimula siya sa murang kapatid na ito. Si Zuo Fan ay nakatayo sa pintuan. Ang isang kamay ay nasa baywang at ang isang kamay ay nakataas. Sinabi ni Zuo Fan na hindi sila nagkita mula noon at siya ang magiging host ngayon. Idinagdag ni Zuo Fan na magkaroon sila ng magandang usapan. Sinabi ni Zuo Fan na kunin na lahat ng impormasyon. Ang bibig ni Zuo Fan ay nakangiti. Isang tinig ang sumigaw na kapatid umalis na sila. Dalawang kamay ang nagtatagisan ng kapita. Ang liwanag ay sumasabog sa pagitan ng mga baso. Sumigaw ang isang tinig na Song Yu. Ang lalaking may kulay rosas na buhok na si Dong Chanba at si Zuo Fan na nakadisguise bilang Song Yu ay magkatabi at tumatawa. Ang langit ay asul at ang mga gusali ay nasa likod nila. Ang lalaking may kulay rosas na buhok na si Dong Chanba ay umiinom sa mesa. Si Zuo Fan bilang Song Yu ay nakaupo sa harap niya. May mga pagkain sa mesa. Si Zuo Fan bilang Song Yu ay umiinom sa kapita. Ang mga mata niya ay matalim. Sinabi ni Dong Chanba na ang pangalan ng lalaking ito ay Dong Chanba. Idinagdag ni Dong Chanba na si Dong Chanba ay galing sa first-rate family ng isang medium-sized na lungsod. Sinabi ni Dong Chanba na kapag tiningnan ng buong Chanyu Empire ay itinuturing itong second-rate family. Si Zuo Fan bilang Song Yu ay umiinom. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Sinabi ni Dong Chanba na minsan pumunta si Dong Chanba sa Night Rain City dahil sa utos ng ama niya. Idinagdag ni Dong Chanba na doon nakilala ni Dong Chanba si Song Yu na isang masamang kaibigan. Sa ilalim ng asul na langit ay isang malawak na kalsada. Ang mga tao ay naglalakad at ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag. Ang mga bahay ay nasa gilid. Sinabi ni Dong Chanba na si Song Yu ay isang desperadong tao na sinubukang umakyat sa hagdan. Idinagdag ni Dong Chanba na sa huli ay naging matalik na kaibigan ni Dong Chanba si Song Yu. Sinabi ni Dong Chanba na binalak ni Song Yu na ipakasal ang kapatid niyang si Dong Xiaowan sa mabuting kapatid na ito. Si Zuo Fan bilang Song Yu ay umiinom ng alak. Ang mga mata niya ay nakapikit. Sinabi ni Dong Chanba na pero si Dong Xiaowan ay nag-iisang anak na babae ng Dong clan. Idinagdag ni Dong Chanba na si Dong Xiaowan ay ang hiyas ng pamilya. Sinabi ni Dong Chanba na sa talento ni Song Yu ay kahihiyan na pumunta ito para mag-propose. Si Zuo Fan bilang Song Yu ay nakahawak sa ulo. Sa likod niya ay maraming tao na tumatakbo. Sinabi ni Dong Chanba na at syempre pinalayas ni Master Dong si Song Yu. Sumigaw si Dong Xiaowan na nag-iisang kapatid lang siya at paano siya ipapasa sa ibang tao ng ganoon. Idinagdag ni Dong Xiaowan na manyok si Dong Chanba. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay nakahawak sa ulo. Ang pawis ay tumutulo sa mukha niya. Ang mukha ni Zuo Fan bilang Song Yu at ang mukha ni Dong Chanba ay magkatabi. Ang mga mata nila ay seryoso. Naisip ni Zuo Fan bilang Song Yu na ang buong pamilya ni Dong Chanba ay tinuturing si Yuso na basura.
Naisip ni Zuofan na pero si Chanba ay itinuturing si Yuso na malapit na kaibigan. Si Dong Chanba ay umiinom sa kapita. Si Zuofan bilang Song Yu ay nasa harap niya. Sinabi ni Dong Chanba na paano siya tinawag ni Xiaowan na manyak. Isang kamay ang hamampas sa mesa. Ang kapita ay tumalsik at ang tunog ng hampas ay umalangaw-ngaw. Sumigaw si Dong Chanba na mga taong madamdamin lang sila at hindi sila tulad ng mga peking mababait na lalaki. Si Dong Chanba ay nakaupo sa mesa sa labas. May mga kasama siya sa likod. Ang langit ay asol. Si Zuofan bilang Song Yu ay umiinom sa mesa. Ang mukha niya ay seryoso. Naisip ni Zuofan na anong klaseng kakilakilabot na kuya ito. Naisip ni Zuofan na ang ginawa lang ni Yuso ay bilhan ito ng ilang inumin. Naisip ni Zuofan na at handa na nitong ibigay ang kapatid na babae. Naisip ni Zuofan na kung siya ang ama ng mga ito ay sisipain niya ang puwet nito. Naisip ni Zuofan na kung gusto nito ng ganoon si Yuso ay bakit hindi na lang ito ang magpakasal dito. Si Dong Chanba ay nakatingin kay Zuofan bilang Song Yu. Ang isang elder na may dilaw na buhok ay pawis na pawis sa likod. Sinabi ni Dong Chanba na nag-aalala siya para sa kinabukasan ng Dong family at ng kapatid niya. Idinagdag ni Dong Chanba na kahit ang mga elder nila ay napapahiya sa kanya. Si Zuofan bilang Song Yu ay nakatingin. Naisip ni Zuofan na ang mga kakaiba ay talagang sama-sama sa kapwa kakaiba. Naisip ni Zuofan na wala itong kinalaman sa estado ng pamilya. Tinawag ng isang tinig na Brother Song. Tinanong ni Dong Chanba kung nasaan ang kapatid ni Song Yu. Idinagdag ni Dong Chanba na hindi ba sumama ito. Ngumiti si Zuofan bilang Song Yu. Sinabi ni Zuofan na wala na ito at siya mismo ang naghatid dito. Ngumiti si Zuofan. Sinabi ni Zuofan na hehe maraming isda sa dagat. Idinagdag ni Zuofan na ang kapatid niya ay hindi sapat para kay Dong Chanba at marami pang ibang magaganda sa lungsod na ito kaya bakit kailangan nitong pag-interesan ang kapatid niya. Si Dong Chanba ay pinagpapawisan at nakangiti. Sinabi ni Dong Chanba na alam ni Song Yu na hindi sila pwedeng gumalaw ng babae sa Blossom City. Si Dong Chanba at si Zuofan bilang Song Yu ay nakaupo sa mesa. Sinabi ni Dong Chanba na alam mo naman na ang Blossom Tower ay ang tanging pamilya sa Imperial 7 family na pinamumunuan ng babae. Itinaas ni Dong Chanba ang kamay. Sinabi ni Dong Chanba na sa loob ng libo-libong taon ay kumukuha lang sila ng mga lalaki mula sa mga piling pamilya para ipagpatuloy ang lahi. Idinagdag ni Dong Chanba na kaya napakataas ng estado ng mga babae dito. Si Zuofan bilang Song Yu ay seryosong nakatingin. Tinanong ni Zuofan na ano naman kung ganoon. Idinagdag ni Zuofan na hindi ba pwedeng ligawan ang babaeng gusto mo. Si Dong Chanba ay nagulat. Sinabi ni Dong Chanba na parang hindi na siya kilala ni Brother Song. Sinabi ni Dong Chanba na hindi ba alam ni Brother Song na ang panliligaw at panghaharas ay dalawang magkaibang salita. Idinagdag ni Dong Chanba na pero pareho lang ang ibig sabihin. Si Zuofan bilang Song Yu ay nagulat. Sumagot si Zuofan na oo tama. Sumagot si Zuofan na si Brother Dong ay talagang may talento. Tumawa si Zuofan na hahaha pareho lang. Tinanong ni Zuofan kung ano pa ang ibang patakaran na dapat niyang bantayan. Idinagdag ni Zuofan na halimbawa sa na ito. Si Dong Chanba ay nagulat. Sinabi ni Dong Chanba na oo halos nakalimutan niya. Idinagdag ni Dong Chanba na dahil sa Alchemy Festival ay masyadong maraming marangal na pamilya ang dumating kaya ang Blossom Tower ay nagtakda ng mga patakaran sa panunuluyan. Sinabi ni Dong Chanba na ang mga third-rate families ay pwedeng tumira lang sa slum sa gilid ng lungsod at ang secondary families ay pwedeng tumira sa inn. Idinagdag ni Dong Chanba na ang mga top families ay ihahatid ng isa sa 15 nangungunang babae ng Blossom Tower. Sinabi ni Dong Chanba na at ang 7 Imperial Family, si Zuofan bilang Song Yu ay napatigil. Sinabi ni Zuofan na teka. Tinanong ni Zuofan na nandito rin ba ang Imperial 7. Sumagot si Dong Chanba na syempre kahit marami sa kanila ang hindi magkasundo. Idinagdag ni Dong Chanba na ang Blossom Tower ay laging neutral kaya ilan sa kanila ay dapat dumalo at sa ganitong kaso ang tower leader mismo ang personal na mag-aasikaso sa kanila. Sinabi ni Dong Chanba na ang Spectral Valley ay nagpadala na ng kanilang kinatawan.
Naisip ni Zuo Fan na kaya pala ang mga disipulo nila ay nagtatanong ng mga tao sa tarangkahan kaya hindi sila naghahanap sa bawat lungsod. Naisip ni Zuo Fan na sumunod lang sila sa isang VIP para dumalo sa Alchemy Festival. Naisip ni Zuo Fan na ang taong iyon ay dapat na patriarch man lang para kumatawan sa Spectral Valley. Tinanong ni Zuo Fan kung sino ang nandito para sa Spectral Valley. Si Dong Chanba ay nakatayo sa pintuan. Sa likod niya ay isang lalaking tumatakbo at mukhang takot. Isang tinig ang sumigaw na Master Tong, may nangyari kay Lady Tong. Sumigaw si Dong Chanba na ano. Si Zuo Fan bilang Song Yu ay nakatingin. Si Dong Chanba ay galit na tumayo at ang mesa ay tumunog. Sinabi ni Zuo Fan na dalhin siya doon ngayon. Isang kamay ang naglagay ng mga gintong barya sa mesa. Sinabi ni Zuo Fan na ito na ang bayad sa pagkain, tama ba? Sa isang malawak na kalsada ay maraming tao. Sumigaw ang isang tinig na bumilid kayo. Si Dong Chanba at si Zuo Fan bilang Song Yu ay tumatakbo sa kalsada. Sa gitna ng kalsada ay maraming tao na nakapalibot. Isang babaeng nakasuot ng kulay rosas na damit ang nakatayo. Sa harap niya ay si Dong Xiaowan na nakaluhod at umiiyak. Sumigaw si Dong Chanba na Xiaowan, anong nangyari, sino ang gumawa nito? Sumagot si Dong Xiaowan na kalimutan na lang at umalis na sila dito. Sumigaw ang babaeng nakasuot ng kulay rosas na damit na sino ang nagsabing pwede silang umalis. Sinabi ng babae na inutusan niya si Dong Xiaowan na sampelan ang sarili ng 100 beses at 30 pa lang ang nabibilang niya. Sinabi ng babae na wala siyang pakialam kung sino si Dong Xiaowan at kung hindi susunod ay mamamatay ang buong pamilya nito sa kakilakilabot na kamatayan. Si Dong Xiaowan ay umiiyak at takot na takot. Ang mukha niya ay puno ng luha at pasa. Isang tunog ng sampal ang umalangaw-ngaw. Sumigaw si Dong Chanba na Xiaowan, itigil mo yan. Tinanong ni Dong Chanba kung ano ba ang nangyayari dito. Umiiyak si Dong Xiaowan. Sinabi ni Dong Xiaowan na kasalanan niya lahat, kuya. Idinagdag ni Dong Xiaowan na gusto niyang bilhin ang alahas pero sumigaw si Dong Chanba na kapatid niya ang unang nakakita niyon. Idinagdag ni Dong Chanba na kinuha lang ito ng babae at bakit nito pinapahirapan ang kapatid niya ng ganito. Ang babaeng nakasuot ng kulay rosas na damit ay nakangiti habang hawak ang alahas. Sumagot ang babae na hehe, hiningi niya ito pero hindi ibinigay sa kanya. Idinagdag ng babae na kailangan pa niyang maging marahas bago ito pumayag na bitawan. Ang paa ng babae ay tumapak sa lupa. Sinabi ng babae na inis lang siya ng kapatid ni Dong Chanba. Idinagdag ng babae na ano naman kung disiplinahin niya ito ng kaunti. Sinabi ng babae na deserve ito ni Dong Xiaowan. Si Dong Chanba at ang lalaking may dilaw na buhok ay galit na galit. Sa likod nila ay si Zuo Fan na may suot na sombrerong kawayan. Sumigaw si Dong Chanba na ikaw. Si Zuo Fan na may suot na sombrerong kawayan ay nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang pulang mata niya ay kumikinang sa ilalim ng sombrero. Naisip ni Zuo Fan na napakawalang hiya. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.